Ikinagagalak kong salubungin kayo, mga bagong iskolar ng bayan, sa inyong pagpasok sa pamantasan nating hirang, ang Universidad ng Pilipinas. Kabilang kayo sa unang grupo ng mga freshie na makapag-aaral sa UP sa unang taon ng pandemya o pandaigdigang health emergency dulot ng COVID-19. Sapagkat ipinagpapatuloy ninyo ang pag-aaral sa gitna ng samot-saring krisis panglipunan, dala-dala ninyo ang bagong pag-asa bilang mga kabataang may liksi at masidhing hangarin para sa ikagagaling ng ating inang bayan. Ako ay naniniwala na tayo ay magiging magkakaagapay sa pagtahak natin sa yugtong ito ng kasaysayan ng UP, ng Pilipinas at ng buong daigdig. Ang UP ay mayroon ng sistema para sa remote teaching and learning o blended remote and face-to-face learning na ipinatutupad ngayon. Sinisikap nating matulungan ang mga higit na nangangailangan nating mga guro at mga estudyante na magkaroon ng naaangkop na connectivity para sa nasabing sistema. Ito ay ating ginagawa sa ilalim ng Kaagapay sa Pag-aaral ng mga Iskolar ng Bayan o Kaagapay UP program. Layunin ng Kaagapay UP na mabigyan ang mga higit na nangangailangan ng gadget at connection upang magamit nila ang mga communication platform, learning management system, Zoom, Google Classroom, Edmodo, at iba pang mga paraan na ginagamit ng UP para sa ating mga remote learning courses. Inaasahan kong uunlad ang blended learning sa UP kasabay ng inyong pagyakap sa diwa ng pagiging iskolar ng bayan. Maaaring sa susunod na semestre o sa susunod na taon ay mabubuksan na muli ang mga campus at makapagdaraos na ng mga klase sa ating mga silid-aralan. Pinaglalayo man tayo ng pandemya, ay pinagkakaisa naman tayo ng ating universidad sa layuning maipagpatuloy ang edukasyon sa kolehiyo upang patuloy na hubugin ang mga kabataang maglilingkod sa ating kapwa at bayan. Ang UP, kasama ang mga alumni nito saan mang dako ng daigdig sila naroon, ay nagkakaisa at nagsusumikap sa pagtuklas ng lunas at paglalapat ng mga naaangkop na solusyon sa mga sangasangang suliranin kaugnay ng pandemyang ito. Kayo ang magiging patunay na ang pandemyang ito ay hindi magiging balakid sa pagtuklas ng talino at pagkatuto. Hindi tayo susuko sa anumang hamon at hindi natin papayagang tumigil ang pag-ikot ng mundo sa panahon ng pandemyang ito. Muli binabati ko kayo sa inyong pagsisibula ng buhay UP. Ating tandaan na ang panahon ng krisis ay isang pambihirang pagkakataon upang tayo ay lalong magpunyagi at magpakahusay. Mabuhay kayo, mga iskolar ng bayan. Umali kayo, mga bagong e-scholar ng bayan. Ako, si Profesor Raimundo Rovillos, ang Chancellor ng Universidad ng Pilipinas, Baguio. Student number 81-42345. Wala man kayo dito sa Baguio ngayon, malugod pa rin namin kayong sinasalubong sa inyong magiging pamantasan at tahanan sa mga susunod na taon. Tatatak na sa kasaysayan na kayo ang UP Baguio Freshmen Batch 2020 na nakapasok sa ating universidad sa panahon ng pandemya. Ngayon na nababalot tayo ng pangamba at pag-aalinlangan dulot ng COVID-19, naway ang edukasyon na inyong matatanggap mula sa UP ang magsisilbing tanglaw sa inyong hinaharap. Nandito kami
upang gabayan kayo sa inyong buhay kolehiyo. Malayo man tayo ngayon, lagi ninyo pa rin kaming malalapitan. Bukas ang ating mga linya ng komunikasyon kung kailangan ninyo kami. Hangad din namin na sa inyong pamamalagi sa UP, gagamitin ninyo ang inyong taglay na husay ng may buong dangal upang mas malinang pa ang inyong kaalaman at abilidad sa piniling mga kurso o larangan. Pairalin ang utak at puso. Bilang pangwakas, baunin ninyo ang mga bubuuing kwento at karanasan sa loob at labas ng pamantasan upang makapaglingkod sa inyong mga tahanan, pamayanan, at higit sa lahat, sa ating bayan. Sa ngalan ng mga opisyal, kaguruan at kawani ng Universidad ng Pilipinas, Baguio, damhin ninyo ang mainit naming pagtanggap mula sa literally and figuratively the coolest campus in the UP system. Padayon mga bagong e-scholar ng UP Baguio. Hello mga freshies! Welcome to University of the Philippines, Baguio. I am Benj and I am going to be your campus tour guide ngayong araw. Ngayon, andito tayo sa UP Baguio Oblation Grounds. Ito yung pinakaunang bubungan sa inyo pagpasok nyo pa lang ng UP Baguio main gate. Well, alam ko naman kung anong iniisip nyo. Siyempre, may oblation run din dito na ginagawa ng isang fraternity tuwing December. Pero, alam nyo ba, may isa pang chismis. Ang sabi nila, bawal daw kumuha ng selfie o magpa-selfie kasama si Oble. Kasi, baka raw malasin ka o baka hindi ka makagraduate on time. Siyempre, wipek na sa akin yan. Graduate na ako eh. Ano, tara? Libutin na natin ang campus. Mula sa UP Baguio Oblation Grounds, first stop natin, ang College of Science. Tara! Well, madalas ang paakyat dito sa UP Baguio, ano? So, kailangan handa na rin kayo sa mga yan. Ito yung tinatawag natin catwalk. Siyempre, sila manong guard. PPE pa sila. At ito ang guardhouse. Well, the main guardhouse ito. Kung saan hinahouse, of course, yung mga gamit natin, mga security cards. And of course, this is the university triage. Para sa mga pumapasok yung mga employees and faculty ng buong university. Siyempre kailangan health protocols. Meron din tayo niyan. Ngayon, naglalakad na tayo dito sa Scholar ng Bayan Building or IB Building na tinatawag. Lapit na tayo sa College of Science. Ayan. Sa mga taga-CS or College of Science, syempre, sanay na kayo na may lockers. Lakas mga college, di ba? Ayan. Ito yung mga ibang classrooms, ano? Ayan. Ibang classrooms ng IB Building. So if you come across different College of Science courses, pwede yan dyan kayo. And ngayon, nandito na tayo sa Kolehiyo ng Agham Quad. At hahanapin natin si Dean Javier. Maligayang pagdating mga bagong siyentista ng bayan. Ako si Professor Dean Javier, nagsisilbing dekana ng Kolehiyo ng Agham. Ang student number ko ay XX07139. Okay, so bali po Ma'am D, nasan po tayo ngayon? Nandito tayo sa Molecular and Microbiology Laboratory ng Science Research Center. Madaming mga gamit dito, gaya ng mga backsonicator, hot steaming plate, water purifier, ovens,
Tapos mga desiccator, rotor valve system, distiller, tapos yung drying ovens natin nandito. Ito yung ating UV spectrophotometer. O yan mga freshies, tingnan yun, napaka-cool ng ginawa ng College of Science. Meron silang 3D printer ng face shield frames. Diba? Sobrang astig. Yan, makakatulong yan sa mga frontliners natin dito sa Baguio din. And syempre, nandito kasama natin si Ma'am D para subukan yung isa sa mga frames na nagawa na ng College of Science. Diba? Sobrang astig. Sana'y magkita-kita tayo dito sa campus sa lalong madaling panahon. #more power to the College of Science. Okay, so maraming salamat po Ma'am D. Ngayon, punta na tayo sa College of Arts and Communication o tinatawag ding CAC. Ngayon, nandito pa rin tayo sa K-Quad. Pa rin tayo. Sabi ko sa inyo kanina, nung bakit tayo sa CS, College of Science, maraming hagdan sa UP Baguio. So, masanay na kayo. Isa pang hagdan. Kaladyo! Maligayang pagdating sa Kolehiyo ng Sining at Komunikasyon. Ako si Jimmy Fong, kasalukuyang dekano ng kolehiyo. Student number 8239480. At wini-welcome natin ang ating mga freshies na kukuha ng Certificate in Fine Arts, Bachelor of Fine Arts, Bachelor of Arts in Communication, at Bachelor of Arts in Language and Literature. Ito ang Teatro Amyanan. Ito ay laan para sa inyong mga bagong artista ng bayan. Dito ginaganap ang mga pagtatanghal at talastasan. Oy, so pagkakagaling natin sa College of Arts and Communication, pupunta naman tayo sa kapitbahay nito, ang College of Social Sciences. Okay, so ngayon, nandito na tayo sa College of Social Sciences at ang pinakaunang bubungad sa atin ay ang native Ifugao House na ito na tinatawag na Bale. Okay. Bukod sa katangi-tanging UP campus sa Hilagang Luzon, ang UP Baguio ay kilala rin bilang isang institusyon na nagpapahalaga sa usapin ng indigenous culture. Sayang at hindi natin kasama si Dean Toto Colongan ngayon para sana ay mapag-usapan pa natin to. Pero, nagpadala siya ng isang audio message. Tara, pakinggan natin. Teka, suotin ko lang tong earphone ko. Maligayang araw sa inyong lahat. Ang pangalan ko ay Arellano Colongan Jr. mula sa Kolehiyo ng Agham, Panlipunan. Estudyante bilang 1983, 345, 31. Maligayang pagdating mga isko at iska sa College of Social Sciences. Dito sa gusaling ito, nililinang ang husay para sa bayan ng mga estudyante ng Department of Anthropology, Sociology and Psychology, ng Department of Economics and Political Science, at ng Department of History and Philosophy. Sa taas naman, malapit sa lobby, ay matatagpuan ang Institute of Management Building. Sana ay dumating na ang araw na magkita-kita tayo dito sa UP Baguio, lalo na dito sa CSS. Okay, so gaya nga nasabi ni Dean Toto Colongan, we are all excited to see you around here dito sa campus. Actually, sabi nga na matatanda, mahirap pumasok ng UP, pero mas mahirap ang makalabas o makagraduate. Pero no worries, dahil meron pa rin naman iba't ibang sangay ang loob ng UP Baguio para matulungan kayo. At ito ang mga opisina na yan. Teka, panoorin niyo to. Magiliw na pagbati
sa lahat ng mga bagong iskolar ng bayan. I am Dr. Charita Arcangel de los Reyes. You can call me Ma'am Chat. I am the Director for Student Affairs. My student number is 0079729. Now, under the Office of the Director for Student Affairs, we have other offices that would be directly catering to the needs of students. Now, the context today have changed. No, we are beset by the problem caused by the COVID, this pandemic, and it is for this very reason that our mode of instruction has changed. No? For the first semester, you expect a remote learning type of instruction. And this remote learning we have named as UP Baguio Virtual Learning Environment. Now, other than this, you also expect a program which we have introduced recently, that is the Kaagapay at UP Baguio. This program will assist students who are in need of gadgets to be able to cope with the online learning that we have recently instituted. For clarification, the first semester will be purely online, no face-to-face interaction. For the second semester, we have planned a blended type of learning where online as well as face-to-face could be put together. However, this would still depend on the conditions that we will be faced with come the second semester. We also have support programs for students in the university, such as one, we have the free tuition usually provided to incoming freshmen. Other than this, we also have our Students Learning Assistance Program, which will cater to the online needs of students, such as gadget provision and interconnectivity. These, however, will be subject to certain restrictions based on requirements set by the university, such as income and provision of telcos in your places of origin. Other than this, we also have what we call the learning resources as well as peer facilitators group, which we will be rolling out in the entire first semester. We also have other programs which will be expressed to you in detail by our heads of offices. So once again, welcome to the University of the Philippines, Baguio. Hello Freshies! My name is Grizel Miklay. I'm your Student Relations Officer. I belong to the Centennial Batch of UP when I was a student with student number 2008-61215. The office that I'm handling right now, the Student Relations Office, basically oversees all student-related activities. So if you want to join an organization, form an organization, or you want to propose an activity, this is the office that processes your permits. So right now, we have 65 duly recognized organizations, and this is the office that processes its accreditation and its recognition. Welcome, Freshies! Ako si Grace Tobera, ang inyong lingkod. Ako ay ang inyong Scholarship Affairs Officer sa opisina ng Office of Scholarship and Financial Assistance. The OSFA continues its mission to assist deserving students in gaining access to excellent UP education through scholarships, financial assistance, and other forms of grants. The four main programs under the OSFA: scholarships, student assistant, graduate assistant program, student loans, student learning assistance system. Under the scholarships, the UP scholarship programs are envisioned to honor and encourage outstanding academic achievement or talent, help academically qualified but financially needy students, and encourage enrollment in particular academic programs which are needed by our country. Scholarship donors may be government-funded, UP or other government agencies, and from private, individual, or groups. The student assistant and graduate assistant purpose is to provide undergraduate and postgraduate students the opportunity to work and earn while pursuing their studies in the university. Aside from the compensation, students under the SAGA program are able to gain work experience that could help prepare them for employment, entrepreneurship, and community service after they leave the university. Other programs are student loans. Once you are enrolled, you may avail of these student loans, cash loans. You can
avail loans from 1,500 to 8,000 payable within the semester. The Student Learning Assistance System. The purpose of this system is for financial assistance programs, grants in aid program to receive stipend, and for SAGA and scholarships. The learning assistance packages to be assessed for learning assistance support. The processes of the Student Learning Assistance System are, there are 4 steps: application, screening, referral, and support. Do periodically check UP Baguio website and FB page, OSPA UP Baguio FB page for announcement regarding OSPA programs. Hello, welcome sa ating mga bagong ISKO at ISKO ng Bayan. I hope that all is well with you and your family. I'm Laila Hara, Dr. Laila Hara of the Health Service Office. Ako po ay isa sa mga medical officer ng Health Service Office ng UP Baguio. I'm here to give you a brief rundown po para sa ating mga services na ino-offer po ng health service ng UP Baguio. So, unang-una po, yung pre-enrollment medical examination na po dapat naganap noong bago kayo mag-register. Temporarily suspended muna po yun. So, pagbalik na lang po siguro natin, saka na lang po natin gagawin ulit po yun. Isang benefits po at mga may experience po natin, yung mga ating libreng consultation tsaka treatment. Pagkatapos po ng consultation, meron po tayong binibigay na free 1-day dose po ng medicines na prescribe sa inyo. Basta po available yung mga gamot na ito sa ating health clinic. Ang isa pa rin po ay yung pag-check up po natin sa inyo bago po kayo mag-participate sa mga activity na sponsored o organized ng UP Baguio. Like kung kayo po ay sasali sa ROTC, kung kayo ay sasali sa isang field trip o field work, o di kaya sa any athletic event, okay, para po sa clearance nyo yun. Other than that, nandun po yung ating dental examination and treatment. During emergencies po, available din po ang clinic to give first aid o kaya emergency treatment. And then lastly, since hindi po tayo makaka-avail ng face-to-face consultation ngayon, ang ginagawa po namin ngayon, we are offering telemedicine consultations. We have our official email address o di kaya via messenger po. Type nyo lang po yung UPBHSO. Pwede na po kayo magbigay ng inquiries or consultation po doon. So we are offering telemedicine consultation in lieu of the face-to-face consultation kasi nga hindi pa ho pwede tayong magkita-kita ngayon dito sa UP Baguio campus. Hopefully po, the soonest na magkita-kita po tayo ulit o magkita-kita na tayo kung sakali pong maayos-ayos na po ang kalagayan po natin ngayon dito sa atin. Maligayang pagbati sa lahat ng mga freshies. Maligaya kami na bagamat di namin kayo nakikita face-to-face, but it's really wonderful to welcome you all, mga bagong mag-aaral ng UP Baguio. Ako si Aurora Parcasio, isa ko sa mga guidance counselors ng UP Baguio. Kung naaalala ko pa ang aking student number, mabibisto ang school year kung kailan ako pumasok, pero sasabihin ko na rin ang aking student number noong Jurassic na panahon ay 8243535. Ipinapakilala ko ang aming opisina, tinatawag na Office of Counseling and Guidance. Kami ay tumutulong sa academic sector para maipalabas ang holistic na development ninyong mga mag-aaral. We know that you come here with your potentials and we would want to assist you be able to reach your maximum capacity and be the best person that you can be. So, paano namin yon na-achieve? Meron kaming mga guidance programs. Foremost ay ang aming guidance or counseling services where we help you realize issues that would bring about focus and clarity in your decision-making skills. And then testing, meron din tayong referral and information education. We would want to partner with you. Umulan, bumagyo, gusto namin ay kasama namin kayo. At ang metaphor na ginagamit ko ay ang payong na ito dahil kasama kami sa inyong pag-journey dito sa UP Baguio. Welcome, Freshies! I am Julie S. Gangpao, the dorm manager of UP Ladies Residence Hall. The UP Ladies Residence Hall, most popularly known as UP Breha,
This is the home away from home of 184 qualified female freshman students and selected female upperclassmen of UP Baguio. There are room 42, room 46, and 8. We have also the study area or the mini library where residents can do group study or group works or individual study if they prefer to. Our residence hall is provided with round-the-clock 24-hour security services. It is also equipped with CCTV and internet services. Among the more significant rules that we strictly impose were curfew hour is 8 p.m., nightly bed checking of attendance, and close monitoring of whereabouts through appropriate permits coordinated with parents and guardians, use of locator charts and logbooks. The contract of accommodation is good only for a semester, but application to stay for another semester is subject to certain criteria. Hence, their behavior or attitude of compliance to rules is very important. Thank you so much. Magandang araw sa ating mga freshies na naka-enroll ngayong taon na to. Maraming pagbabago ang mangyayari sa library, lalo na ngayong panahon ng new normal. Ako po si Amelia Sendanya, pinakapinuno ng Universidad ng Pilipinas Baguio Library. Ang initiative na ginawa ng library ngayong new normal ay gumawa kami ng mga Google Forms para maabot namin kayo at maabot nyo kami sa abot ng aming makakaya. So bago kayo maka-fill up ng form, meron tayong tinatawag na OPAC kung saan doon nyo makikita lahat ng collection na nasa loob ng library. Once na nakita nyo na yung collection, pwede nyo nang i-fill up yung Google Forms na ibibigay namin na link, i-display, ipopost namin sa Facebook account ng library. Makikita nyo doon ang iba-ibang request na gagamitin nyo, like yung paghiram ng libro, pag-return, at iba-iba pa. Dito sa aming website, makikita nyo rin, ililink namin lahat ng mga Google Forms na ibibigay namin sa mga estudyante at sa mga faculty. Lalong-lalo na sa inyong mga freshies na hindi pa alam ang loob ng library, pwede nyo pong dalawin ang aming OPAC at saka ang aming website. At pwede nyo po kaming i-chat sa anumang forma ng komunikasyon na pwedeng gamitin sa social media. Pagbati sa lahat ng mga bagong scholar ng bayan dito sa UP Baguio. Welcome mga freshies! So ako nga pala si Professor Jason Paulo Telles, ang inyong coordinator sa Learning Resource Center dito sa UP Baguio, student number 2005-30614. So ano nga ba ang Learning Resource Center? Ang Learning Resource Center ay inyong magiging kaagapay sa tuwing nahihirapan kayo sa inyong mga klase. Kapag hindi nyo maintindihan kung paano mag-compute or hindi nyo naintindihan yung mga readings ninyo or malapit ng exam, pwede kaming mag-offer sa inyo ng mga libreng tutorial services. Kami rin ang naatasan upang turuan kayo kung paano gamitin ang learning management system natin na tinatawag na UPB Virtual Learning Environment or UPBULE. So muli, welcome to UP Baguio, mga freshies. Ligayang pagdating, freshies. I'm Professor Jocelyn Rafanan, your University Registrar, student number 7418366. The OUR is the right office to visit if you have concerns regarding enrollment, transfer, dismissal, readmission, or graduation. In short, kami ang simula at tukas ng UP life nyo. Pinatutupad din ng UP Baguio ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act of 2017. Ibig sabihin, libre ang inyong tuition at miscellaneous fees. Welcome to UP Baguio. Ngayon naman, pakinggan natin ang isang mensahe mula sa kinatawan ninyong mga freshies. My name is Justin Alvescara from Baguio City. Congratulations sa ating lahat. Marami na siguro sa atin ang excited na mag-aral sa isa sa mga premyadong universidad sa Pilipinas, ang UP Baguio. Marami na rin sa atin ang excited maramdaman ang lamig ng Baguio. Ang iba, excited para makapagkilala ng mga bagong kaibigan o kaibigan. At ngayon gusto kong magbahagi ng 3 tips na madalas kong naririnig at nababasa. Tip number 1 is to find your study style. Each of us learn in different ways. As incoming scholars of this university,
we must be able to find the study style that best fits us. Why? Because of tip number 2, which is independent study. This is UP. Not everything will be spoon-fed to us. That's why we must learn to study on our own. That is the reason why it's so important to find our own study style, so that we know the best way to learn outside the classroom, beyond the book, before the lecture. The third tip is to challenge yourself. This is because if we aim high and strive for that goal, our efforts will pay off. Even if you fall a bit short, you're still landing on a high pedestal. The tip simply means that we must be humble while challenging ourselves. Totoo nga lang, pagiging UP student challenge na eh. Masasabihin mo lang na nag-aaral ka sa UP, ang dami na nilang expectations na ibabato sa UP. Pero ano nga ba dapat talaga ang asahan sa ating mga UP students? The first expectation is that we must do well in our studies. The second expectation is that they expect us to have a myriad of interests. UP offers us plenty of opportunities to widen our interests. There are student organizations committed to arts, committed to dancing, committed to debate, community service, and much more. By being open to new interests while improving existing ones, we can be the best that we can be to fulfill the third expectation, which is to serve our country. Take note, we are called as Iskolar ng Bayan, which means we are indebted to our nation and countrymen. They entrusted this privilege to us because they expect us to do our responsibility. Our responsibility to serve the underprivileged sectors of our society. Our responsibility to serve our family. Our responsibility to serve our community. And our responsibility to serve the nation. We must do well and complete our studies so that we may work and contribute to the economy. So that we may be able to improve the healthcare and education in the Philippines. So that we may be able to provide scientific breakthroughs coming from the Philippines. So that we may be able to lead the Philippines to victory. Tayong mga iskolar ng bayan ang magpapaunlad sa lupang ating kinatatayuan. Kita-kits sa UP. Okay, so dahil napakinggan na natin ang mensahe mula sa kinatawan ninyong mga freshies, ngayon naman, papakinggan natin ang mensahe mula sa kinatawan ng buong sangka-estudyantehan, ang isang miyembro ng University Student Council ng UP Baguio. Isang maalam na pagbati sa lahat ng freshie ng bayan. Unang sa lahat, maligayang pagdating sa University of the Philippines Baguio. Ito na ang umpisa ng inyong buhay sa kolehiyo. Kayo, ikaw, ay isang ganap na iskolar ng bayan. Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging isang iskolar ng bayan? Ngayong naharap tayo sa iba't ibang hamon sa lipunan kagaya ng panibagong forma ng edukasyon, samot-saring panlabag sa karapatang pantao at lumalalang krisis pang ekonomiya, hamon sa atin na gamitin ang angking tapang at talino para sa kabutihan ng mamamayan. Hindi lamang nakukulong ang ating edukasyon sa 4 na sulok ng silid-aralan, o kaya sa sitwasyon natin ngayon sa 4 na sulok ng ating computer screen. Hamon sa atin na gamitin ang ating mapag-aaralan sa loob at labas ng universidad para sa kapakanan at kagalingan ng estudyante at ng mamamayang Pilipino. Sa gitna ng kabi-kabilang mga krisis, pandemya at iba pang mga pagsubok, mapagpasya nating tatahakin ang landas pasulong. Buong lakas tayong sasabak upang patampukin ang mga napapanahong isyu sa ating campus at sambayanan. Ngayong 2020, ngayong bagong dekada, hatid natin ang isang UP Baguio na mas pinatibay ng mga pagsubok sa kanyang kapaligiran. Patuloy na titindig at gagawa ng mga karampatang aksyon para sa isang mas progresibong panahon. Daladala ang mga aral ng nakaraan at hamon ng kinabukasan, tayo ay lalaban. Muli, maligayang pagdating sa University of the Philippines Baguio, tibayan ang ating hanay, iskolar ng bayan, Tignay. Oh, grabe talaga. Pag-high-tech talaga, pwede mo ganun, no? Huwag nyo makakalimutan maghugas ng kamay para ligtas kayo ng pandemya. Ay. So,
Ayan, pasadahan naman natin ngayon ang iba pang mga lugar sa loob ng campus. So ngayon, nandito naman tayo sa Eskwelahan ng Bayan Lobby or IB Lobby. Kung kayo naman ay graduate na, ito ang ating Alumni Relations Office. Okay, so pagkagaling naman natin ng Eskwelahan ng Bayan Lobby or IB Lobby, ito naman ang UP Baguio parking lot. So dati ginaganap yung pasiklaban at ilang mga events sa Oblation Grounds. Pero nito lang, dito sa parking lot or UPB parking lot, ginaganap yung mga events tulad ng pasiklaban o ilang mga activities ng mga organizations. Okay? Lahat pa tayo. Okay, so ngayon pababa naman na tayo sa isa rin sa mga landmarks ng UP Baguio. Ngayon, ito naman, Sinang Laya. Okay. May mga sinasabi rin sila dito na pag gusto mo pumasa ng exam, pagka madilim o gabi na dito sa UP Baguio ay mag-aalay ka ng kung ano-ano sa Inang Laya. Shake hands tayo kay Inang Laya. Ito rin ang pinakamatandang puno sa loob ng UP Baguio. Sa loob ng campus. Kapag Pasko ay pinapailawan din niya ng mga Christmas lights, syempre. And of course, bilang pinakamatanda, ayos yan. Ito naman ang kilalang 4 pillars ng UP Baguio, University of the Philippines Baguio. So, it withstood a lot of earthquakes and calamities dito sa Baguio. So iconic spot din yan. Ito naman, ang UP Baguio Court A. Yan. So madalas may mga ibang activities din ng mga estudyante, pero kadalasan intrams dito at ilang mga laro ng mga tao mahilig lang maglaro, mag-basketball, mag-tennis, volleyball, or even training din ng mga varsity players natin. Okay, so ngayon, papunta na tayo sa Human Kinetics Program Building or HKP. Okay? Pero, sa mga bagong eskwela ng bayan, ito ang kakaharapin nyo bago pumunta. Ito ang kakaharapin yung hagdan. Tara! And, so level 1. Siyempre, may construction pa rin tayo. Level 2. Alam nyo, mas pinagaan pa to sa lagay na to eh. Dati, mas mahirap to at mas matarik. Siyempre, mag-iingat din kayo dito kapag tag-ulan. Kaya kailangan lagi kayo may payong o kaya ay may mga kasama para sila mahawakan nyo habang naglalakad kayo. Siya ang bubungat sa inyo dito sa HKP. Ito ang Gimnasyo Amianan. Okay, so ito naman ang UP Baguio Canteen o ang cafeteria. Okay, so ito naman ang UP Baguio Alumni Center Lobby. Ito naman ang Museo Cordillera. Ito naman ang UP Baguio Catwalk. Kumbaga siya yung entrada ng University Backyard. And now we're back dito sa UP Baguio Oblation Grounds. At bilang pabaon sa mga bagong eskolar ng bayan, huwag niyong kakalimutan ang UP Baguio Star Terpa. Okay. Ang pinakauna ay payong. Kailangan niyong ingatan ang payong niyo lalo na tuwing tag-ulan. At kailangan lagi niyo itong dala, lalo na sa panahon dito sa Baguio. Number 2 ay jacket. Siyempre, kailangan niyo ng jacket lalo na kapag bare months hanggang sa mag-February. Pangatlo, face masks at kung face shield kung kinakailangan at disinfectants and alcohol. Siyempre, ngayong panahon ng pandemya. Number 4,
huwag niyong kakalimutan ng inyong mga UP mails at syempre ang inyong SAIS ID dahil silang gagamitin nyo para makapasok ng iba't ibang platforms and ma-avail ang mga services na meron tayo na ibinibigay ng university. At number 5 ay diskarte sa buhay at tibay ng loob. At bilang mga bagong isko at iska ng bayan, kailangan ay dala-dala nyo to hanggang sa magtapos ng kolehiyo. Muli, I am Benj at dito nagtatapos ang ating virtual tour. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang aming pagsalubong sa inyo. So stay tuned! For now, we're hoping to see you around the campus in the near future. Welcome to UP Baguio. Umali kayo! Corazon Abansi, 7618473. Umali kayo! Ako ay si Jessica Carino, ang inyong Vice Chancellor for Administration, XX05507. Tuloy lang! Ako si Julina Zaga, Director of Public Affairs, student number 0325205. Kapit lang! Nandito kami! Nandito kami! Nandito lang kami! Nandito kami! Nandito kami! Nandito kami. Nandito kami! Kaagapay ninyo! First sem, paborito ko'y second sem. Kahit na anong sem, paborito ko na rin. Tuwing
Freshmen, nag-aabang ang mga upperclassmen kung makaasta, kung makaporma. Akala mo hindi naging freshman. Tuwing first sem, maulap maulan ang klima. First time mapalayo sa pamilya, nilalamig at nirarayuma, nag-iiyakan sa brehay. Pasasaan ba't masasanay ka rin, magigiwais ka rin, tatanda ka rin, at malay natin baka sumikat ka rin, makikilala ka rin. Sikat ka man sa inyo, dito hindi ka pansin. Paborito ko'y second sem, kahit na anong sem, paborito ko na rin. Tuwing second sem, iba naman ang mga dumarating, matatanda at mga overstaying, na mo problema kung gagraduate pa. Okay, sarap naman maging freshman. Tuwing second sem, ay panahon ng mga graduating, may overload kasabay thesis writing. Ngunit mag-ingat at baka malasin, may subject pa palang dapat kunin. Nasasaan ba't chapter darating din, di mo may maangkin, ang tanda mo na rin, at malay natin baka matapos mo rin. Kahit ulit-ulitin, lakas loob talaga ang kakailanganin. Paborito ko'y second sem, kahit na anong sem,